Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mapagpalang umaga po, mga kapanalig. Patuloy ho tayo sa ating mga panalangin, sa ating programa, sa ating himpilan, dito po sa Healing Mass na ito. At patuloy ko natin pagdasal ang mga kapanalig natin na mga may sakit, no? Lalo na sa kanilang physical na karamdaman at sa spiritual na karamdaman. Papakinggan po natin sa ating Ebanghelyo ngayong araw, ikatlong araw pagkatapos po ng Miyerkules ng Abo, ang pagtawag ng Panginoon kay Levi, isang tax collector, na sumisimbolo na isang mahina at makasalanang tao tulad nating lahat. Pero binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na patawarin at magbago. Kaya sa panahong ito, ang panawagan sa atin ng panahong ito ay pagbabalik loob at pagbabago ng puso't isipan upang ang buhay natin ay maging kaaya-aya sa ating Panginoon. Kaya naman, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, padubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tungayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon
ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagpatayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Libay, nakaupo sa paninginan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Libay, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Libay ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang
magsisi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gaya ng aking nabanggit sa pasimula ay nasa ikatlong araw na ho tayo pagkatapos na pumasok sa panahon ng Kwaresma at pinagdiwang ho natin ang Miyerkules ng Abo. Kung mapapansin po ninyo yung mga pagbasa, lalo na po ngayong araw na ito ay tumutukoy sa dapat nating gawin at paghandaan para sa pagdiriwang ng Misteryong Paskwa. At ano po yun? Pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay tumutukoy sa isa sa pinakamahalagang gawain ngayong panahon ng Kwaresma. Sabi karyato po namin, may mga pag-uusap po at comparison sa ilang pari na nakausap ko na parang tila ang kumpisalang bayan na ini-schedule ho ng bawat parokya ay napapansin po nila na parang kumukonti. No? Kaya ho siguro yung ibang parokya ngayon ay ang gagawin ay walang kumpisalang bayan, kundi sa buong Biyernes o ibang araw ng panahon ng Kwaresma, magtatakda sila ng schedule. Kumbaga hindi lang one shot na araw o para magkaroon ng kumpisalang bayan, kundi i-scatter ho nila throughout this 40-day Lenten journey. No? At maganda naman po yun sapagkat bilang layunin na maraming mahikayat na magkumpisal. Pero sa kabila po niyan, talagang kuminsan may paunti-unti po ang nag-a-avail at tumatanggap ng napakagandang sakramentong ito. Kaya nga po siguro, kailangan nating matutunan, maintindihan ang sakramento ng kumpisal. Because if we know this by heart, that's the first step of learning process. Sabi nga, it is what we do with what we have learned that matters. Kaya itong panahon ng Kwaresma, napakinggan natin ang kwento ni Libay. Opo, ay kahit sino at hindi tayo karapat-dapat, tinatawag tayo ng Panginoon at iniimbitahan. Pero ang una niya nakikita sa atin, hindi yung ating kalakasan, hindi yung ating talento, kung hindi nakikita tayo ng Diyos dahil nakikita rin niya na meron tayong kahinaan. At pinapakita ng pagtawag kay Libay at ang kwento ng Ebanghelyo ngayong araw na pinapaalala sa atin ng pagmamahal at awa ng Diyos sa ating lahat ng mga makasalanan. At sinabi niya, hindi siya naparito para i-condemn tayo, kundi naparito siya upang tawagin tayo na magbago at magbago ng puso at ng isipan. In other words, magbago ng buhay, pabalik sa Kanya. Kaya itong panahon ng Kwaresma ay pagkakataon po na tignan natin ang ating mga sarili. At pakinggan ang imbitasyon ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Gaano man po kalaki, kaliit ang kasalanan natin, tandaan natin na ang kasalanan ay nagpaghihiwalay sa ating sarili, sa iba at higit sa lahat sa ating Panginoon. Kaya kunin ho natin ang pagkakataong ito na tayo pumunta sa kumpisal. Let us go to confession in this season and we take this opportunity not only to fulfill our obligation, but also to be reconciled with ourselves, others, and God. At sa pamagitan po niyan, para muli nating maramdaman, muli nating makita, at muli nating maranasan ang bihandog ng Diyos na kalayaan, kapayapaan, at kagalingan sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Wala akong maliit o malaki na kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, na hindi kayang hilumin ng Diyos. Kaya tayo lumapit sa Kanya upang
mapatawad tayo. At muli nating maranasan ang kalayaan, kapayapaan, at kagalingan nagmumula sa Diyos nating mahabagin at mapagpatawad. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan, buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag. Ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, na sa panahon ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, nawa ay iadya mo kami sa pagiging labis na matuwid. Sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa, maibahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo't higit sa amin ay nagkasala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ipagkapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw,
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumalog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo naway magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging, ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin. At may taguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa. Umayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Salutaris Hostia, Ecelicanis Hostium, Elabremur Sit sempiterna gloria, Divinam sibi termino, nobis dona in Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, tang lahat ng tanging sa Diyos namang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman.
ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mo na rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahalawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat litui restet ides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti abut noce comporsi laudatio. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na nasa ilalim ng kamahamahang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan na dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay tagaharing kasama ng Ama at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang
kabanal-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. purihin ang Espiritu Santo mga aliw, Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. purihin ang kalinilisang paglilihis sa Kanya, Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. purihin ang kanyang maluhating pag-aakyat sa langit, Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. purihin si San Jose ang kanyang kalinilisang esposo, Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentos Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.